Laban sa dinastiya! EDSA 40! EDSA 40! Laban sa dinastiya! Ika-40 anibersaryo ng People Power Revolution ginunita. Nagkita-kita ang iba't ibang grupo na nagsimula sa EDSA Shrine at maayos na nagmarcha patungong People Power Monument Miyerkules ng umaga upang gunitain ang mapayapang People Power Revolution noong 1986 kung saan napatalsik ang dating Pangulong Ferdinand Marcos at nagbigay daan upang maibalik ang demokrasya sa bansa. Mahigit 2,000 pulis naman ang itinalaga upang masiguro ang kaayusan sa naturang lugar. Bandang 8:00 ng umaga nang magsimula ang marcha ng mga religious leaders at iba't ibang civil society groups, gayon din ang mga kinatawan ng National Historical Commission at EDSA People Power Commission, mga kaanak ni dating Pangulong Corazon Aquino at gaya rin noong 1986, nakita din ang presensya ng mga madre at mga estudyante. Pagdating ng People Power Monument, nag-alay ng bulaklak at dasal ang mga lumahok sa pagtitipon at nagkaroon din ng pag-awit ng mga makabayang kanta. Tanong sa akin palagi ng mga tao, bakit parang walang nangyari? Kasi pinatalsik yung tatay, ang presidente natin ngayon yung anak. Bakit ganon? Sabi ko kasi 3 bagay hindi natin ginawa. Hindi tayo nagbantay. Nung umupo na si Cory, hindi na tayo nagbantay. Nag-relax na tayo. Pangalawa, hindi natin pinagpatuloy ang paglilinis. Pangatlo, hindi natin pinalakas ang mga institusyon. Number 1 na institusyon na hindi pinalakas, education. Dapat nagkaroon ng martial law studies. Dapat nagkaroon ng textbook on martial law. At dapat na sa curriculum ng elementary, high school, college, ang martial law. Wala eh. So therefore, yung 40 years na yon na dumaan, maraming hindi naiintindihan kung ano nangyari, kung bakit nagkaroon ng People Power Revolution. Dahil may martial law, may kung ano-anong abuso, patayan, nakawan, lokohan, pagwasak ng mga institusyon ng isang diktador. At lumaya tayo doon. At ang problema, nag-relax, hindi nagbantay, hindi pinagpatuloy paglilinis, hindi pinalakas mga institusyon, lalo na ang edukasyon. Ang EDSA po ay hindi naman lang tungkol sa pagtatalsik sa isang diktatorya, kundi pagbabalik ng demokrasya sa Pilipinas. At yun ay hindi kayang gawing overnight. Kumbaga ay work in progress po yan. Kaya po tayo nandito para kumpletuhin ang mga pangarap ng EDSA mula pa noong 1986. At handang-handa po kami hanggang sa huli na wakasan ang mga political dynasty at linisin ang pamahalaan para mawala ang korupsyon. Pag-ibigan sa kanyang panahon, nag-alay